mas masustansyang umaga pag may unang hirit at golden oats. Sa unang hirit, bisyong totoo ang naglang ng hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Ilang linggo na lang po, pasokan na naman. Kaya mga magulang, panahon na sa pagbabayad natin ng tuition fee ng mga bata. Naiyak ako bigla. At isa sa mga kinatatakutan natin ay mga nakaamba na namang tuition increase. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon kasama ang ating kapuso sa bata, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Lynn. Ba't ka naman naiiyak? Ito na yung dreaded na panahon natin. Apat ang pumapasok. Totoo, apat. Dalawa po pasok sa akin. Iiyak na ako, paano pa kayo palagi apat? Ngayon, nagmamahal na po lahat ng presyo ng mga bilihin. Hindi ba pwedeng huwag munang magtaas ang tuition sa mga eskwelahan, Attorney? Is it even possible? Masyado ka pa namang umasa, of course. Sana Positive hindi kasi na ako nga. positive. Sana hindi na nga ngayon na sa panahon ng oil price hikes, pagtaas ng presyo ng pandesal, pagtaas ng Tasty school bread, bus, lahat ng bilihin, at 22 lang ang emergency cost of living allowance, di ba? Pero nga, kababayad ko lang ng tuition fee ng 4 na anak ko, medyo mabigat, di ba? Napakabigat sa bulsa. Sakit. Ay, nako. Pero may magagawa ba tayo mga magulang? O baka Siyempre hanggang ano wala. lang tayo? Please, pagbigyan nyo Siyempre kami. wala. Discount. Kung ang mga anak natin, of course, nasa private school, there's hardly anything that we can do. Oo. Okay? Dahil sa ilalim po ng batas, yung mga private school po, ay malaki po yung leeway nila in increasing tuition fees. Kasi ang kailangan ay may consultation lang with the parents ang kailangan. Pero madalas, ikaw ba nakatanggap ka na ng consultation? Wala. Notice. And if at all meron, pinapasabi lang ng eskwelahan na nag-decide na sila na magtataas sila ng tuition for the next year. And that's it. Diba? Pero, di ba ganito naman palagi? Well, siguro hindi mo na lang natatandaan, but it was not always like this. Okay? Baka bata pa ako noon. Kasalanan, bata pa rin naman ako. Kasalanan kasi yan ng Education Act of 1982 na doon nagkaroon ng sistema that the private schools were already, parang kung bakit ang taas-taas ngayon ng presyo ng langis. Kasi dineregulate nila ang oil industry. In 1982, dineregulate nila ang mga private schools. Wow. Kasi before the Education Act of 1982, merong PD 451 na may kapangyarihan ng Secretary of Education to regulate tuition fees at iba pang fees na pwedeng ipataw ng isang eskwelahan. And it's a crime to not follow the DepEd Secretary at the time. Pero noong 1982, tinanggal na nga, nagkaroon ng Education Act saying we are giving private schools free rein to regulate tuition fees. At hindi lang naman tuition fees. Pag nakita mo naman, very creative na rin ang mga schools ngayon sa pag-charge ng mga additional fees. Development fee, aircon fee, athletic fee, energy fee, at kung ano-ano pang mga fees. Lahat ng fee. Oo. Pwede. Hindi naman lahat ng nasa private school kayang bayaran ng lahat ng yan. In fact, before the Education Act came around, sabi nila, failed experiment nga daw yung Education Act. Before that came around, nung una, 10% lang kunwari ng college population ang nasa public school. Noong mga bandang 1997, naging 20%. By 2007, 40% ng ating college population nasa public school na. Kasi nag-exodus na sila sa public school kasi nga napakabigat na. And if you must remember, yung mga nahulog ng mga kumpanya, yung mga bumagsak na kumpanya, yung mga education plan. Kasi nga, hindi nila na-realize na mayroong magkakaroon ng Education Act, hindi nila na-monitor na ganun kagrabe ang pag-increase ng mga tuition fee. Kaya bumagsak yung mga kumpanya. Kawawa din ang mga kababayan natin na nag-invest ng kanilang mga pera sa mga educational pre-need plan na hindi na nila nagamit. Hanggang iyak na lang talaga sila, di ba? Pero paano naman yung mga estudyante na may utang pa sa eskwela? Pwede bang mag-issue ng promissory note, yung mga magulang, kulang sila pambayad para makapag-exam pa yung mga anak nila? Well, syempre, tinututulan ng maigi ang mga private schools kasi nga naman daw. Hindi naman daw pwedeng promissory note din ang ibayad nila sa mga teacher. Pero sa alam ko, for example, yung CHED o yung Commission on Higher Education, nag-issue talaga sila ng memorandum circular telling the schools na pag bawal yung no exam kung hindi nagbayad, di ba? Kasi dapat daw payagan ng mga estudyante na mag-final exam kahit na may delinquent accounts pa sila, basta magkaroon ng promissory note na ginawa ng mga magulang nito. Kaya lang nga, yung DepEd, ang alam ko, dapat nag-issue. They were trying to, pero parang hindi kasi wala naman ako nabalitaan na meron. Pero especially nga sa panahon po na to, na ang daming kaguluhan, di ba? Nagpa-uwi mula sa Japan, sa Egypt, sa Libya.
Tapos ang tataas pa ngayon ng presyo ng oil. Lahat tumaas. So dapat magbigay tayo ng assistance sana sa ating mga kababayan kasi medyo, di ba? Hanggang nakakaluwag. Kaya siguro dapat natin pong suportahan yung ilang House bills pending in Congress kasi they're trying to pass a Tuition Fee Regulation Act and they're also trying to ask for a 3-year moratorium on increasing tuition fees para naman medyo makahinga-hinga, makaluwag-luwag ng konti at Sa mga para magulang. mabayaran ang promissory note kung meron man. Pero apart from that, sana, ang hiling ko lang personally, sana iangat pa ang antas ng ating public education because really, Di ba? If we have no we're- choice but to go to the Yeah. public education Gandahan nyo na lang. system, dapat maganda. kandahan nyo na lang. Gastosan nyo yung mga teachers doon na talagang hirap na hirap sa kanilang trabaho. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion, siyempre. Of course, Thank parang you. medyo na-depressed naman ako sa'yo. Nakaka-depress. You're welcome. Tuition fee is always depressing. Okay, mga kapuso, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Panukalang 120